Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag at with evidence. Ako, sinagot na ni Senator Bato de la Rosa yung mga parinig ni BBM na mga team suka daw ang pinibilaban. Ako, grabe naman si BBM, no? Marami ang, na ano ba, na tao doon mga tao, sabi, sobrang mata pobre daw si BBM. Sobrang mata pobre kung saan bakit daw suka ang description sa mga oposisyon. Grabe naman, 'di ba? Pero ang sagot ng mga netizen, team suka versus team sinusuka. Ala, ang suka daw versus sa team sinusuka ng bayan. Team suka versus team bangag. Sabi ng mga netizen, team suka versus team adik. Uy, grabe naman kayo. Oo, team panalo versus team wala na. Di ba mga kabibig? So eto mga kabibig ha, sinagot talaga ni Senator Bato de la Rosa ang parinig ni BBM. Eto na, threaten na threaten yata ang administrasyon sa lineup, sa senatorial lineup ni Pangulong Duterte. Kaya ito mga kabibig ha, pakinggan natin si Senator Bato de la Rosa sa kanyang, ay ewan natin kung masasaktan ba si God dito or hindi. Ito na kabibig. Oh. Si Senator Bato de la Rosa. Nako po, ano kaya sasabihin ni Senator Bato de la Rosa dito? Team suka versus team sinusuka. Nako. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon sa ating lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit na tayo ay nasa oposisyon, kayo'y nandito pa rin. Correct. Hindi kayo tumalon. Bagkos kayo'y andito pa rin, sumusuporta sa amin. Palakpakan po natin ang ating sarili. Team suka. Yan ang mga tao na may prinsipyo. Yan ang mga tao na sa amin sa Bisaya, dunay baruganan. Dunay baruganan sa Bisaya. Kaya ako'y sumasaludo sa inyo. Sa Bisaya pa, bahalag mga bungi. Basta dili yung ko, monag baruganan. Correct. Sa Tagalog pa, bahalag kung mga sira yung, ano yung, awan ko, basta bungi. Bahalag mga bungi. Basta, hindi ako lilipat ng kampo. Yun po, itaga nyo sa bato. Yun po, itaga nyo sa bato. Alam po ninyo, noong Sunday, February 11, official first day of the campaign period, wala po tayong ginawa. Pinauna natin yung kabila. Tama. Sige, mag-proclaim kayo dyan. Kami, mga dihado, dito lang kami mamaya after 2 days. Hindi naman sa dihado. Kami mag-proclamation. Hinayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Atty. Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan. Oh. Sa Lourdes Church dito sa Quezon City. Kami po'y nagsimba doon kasi we believe na bago ka sasabak sa napaka-importanting bagay. Importanteng bagay. Kagaya nung kami mga sundalo pa. Bago kami mag-jump, Put God first. o aakyat sa bundok para makipaggira sa mga NPA, ginagatir ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal, Lord, sana 50 kami na aalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Yan ang palagi naming dasal. Correct. Agree. Na sana Lord, bigyan mo kami ng
lakas, presence of mind, para hindi kami para hindi kami matalo sa gira na ito. Kahit na ilang libong NPA yan, talagang uupakan namin yan, hindi kami atras. Basta nandiyan ka lang, Lord, huwag po kaming iwan. Yun po ang dasal namin. Kaya, February 11 was a very special date for us. A very special date for us. Kaya kami ni Atty. Jimmy Bundok, we decided to go to church. Correct. Nagsimba kami at humingi. Alam nyo, mas maganda yun na inuna ang Diyos. 'Di ba? Maganda ang ginawa ni Senator Bato de la Rosa at ni Attorney Jimmy Bundok. Ng blessing kay Lord. Na sana, Lord, yung aming campaign period, kaming lahat ng team PDP Laban, team PDP Laban Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido. Sana po, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that, sila'y nauna, wala nang ginawa, kundi puro tira ng tira sa atin. Tama. Wala na. Kaming tahimik. We were Tama. giving you the moment. Sa inyo na yan, February 11. At sa amin, February 13. You have the moment. Pero, bakit? Grabe, no? So, yung sinabi ni BBM, mga, pinabili na ng suka, yung mga oposisyon na mga kandidato. Grabe, grabe yung pag-look down ni BBM that time. Kaya nga, instead na magalit ang oposisyon, ginawa nila ito positive side. Oo, Team Suka versus Team Sinusuka. Tayo tinitira. Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Oh. Ha? Oh, ibig bang sabihin, takot sila sa oposisyon. Oo, kung confident ka na mananalo ang administrasyon, hindi mo kailangan tirahin sila eh. So, sino kayang gumawa ng script? 'Di ba? Isa ka indicator dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, bakit ko pakialaman kung sino? Bakit ko pakialaman kung sino-sino yan sila? Oo. Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody. Man. Diba? Galing. Diba? Galing ni Bato. Ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, sagutin ko lang. In fairness, in fairness sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka, nagkagaya ako. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay para nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng COC. Oo nga. Grabe talaga yun. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlock? Abogado yan! Oo. Tama. Abogado. Atty. Jimmy Bundok, abogado yan! Tama. Atty. Jimmy Bundok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Hindi ako abogado. Pero, murag abogado. Ako lang, talagang, alam nyo, yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, mananggite. Alam niyo yung mananggite? Yung umaakyat sa puno ng niyog para ako ang nasa ilalim ng puno kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya. Ako tagatanggap. At yung tuba na kinukuha niya,
binibinta niya yan. Kapag hindi nagbinta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Bahal, correct. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalong mapakla, bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang In fairness kasi Roberto de la Rosa, ay nagiging suka. dinadala niya yung team niya. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lulo ko. Ang kanya tuba lang. Pag nabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yun. Pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin yan sa butilya ng bote ng long neck. Oo, tama. Alam nyo yung long neck? Lapad. At saka yung lapad. Yung tanduay. Tanduay 65. Ilagay namin yan. Di-display ko sa labas ng bahay namin. Para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. True. I agree. Dahil, Agree. hindi po masarap. Ay, hindi. Alam mo, sa sinabi ni BBM, sino ang unang natatamaan doon? Ang agriculture sector. Ang mga magsasaka. Yung mga nagtutuba. Yung mga gumagawa ng suka. Part of agriculture yan eh. Grabe ha. The president looked down yung mga trabahong yun. Hello? Diba? Kaya yung ibang tao parang nasasaktan. Hindi man sa pinibilaban, kundi yung the way how the president deliver those words. The way how the president share those information, share those things to the people, na parang, oo nga, no, mahirap lang kami, tagagawa ng suka, yun lang pala ang tingin ng presidente namin. Mahirap, mata pobre, at walang puwang sa politika, walang puwang sa mundo, at hindi maririnig ang boses namin kasi kami ay tagagawa ng suka. Di ba? Hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka. Correct. Na magiging senador. Correct, mga kabibig. Correct. Ang galing. Correct. Tama. Ako'y nagtitinda ng suka. Pero nakapag-masteral degree ako. Oh. Nakapag-doctor of philosophy Diba? ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Diba? Kaya Nyo. sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Tama. Galing. Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanilang suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang Tama. suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, Pag walang suka. hindi masarap ang bulad, hindi masarap ang daing kung walang suka. Correct. Kaya, sige lang, tawag Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Correct. Diba? Team suka. Kasi kung walang Papasarap suka, mga mahihirap. hindi masarap yung daing, yung tuyo. Tama. Na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Hindi 20 pesos ang kilo na bigas. 50 pesos to 58 pesos. Tama. Minsan naabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao, yung kanin na mahal dahil sa suka na sinasawsaw yung bulad. Ginamit ang bulad, ang So, okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka. No problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Tayo daw! Ay,
Hindi, ang nabanggit ko lang kasi yung nakikita ko dito. Andito pala si Pastor Kibuloy. Di ba? Isa-isahin ko yan mamaya. Isa-isahin ko yan mamaya. Huwag kayong mag-alala. Isa-isahin ko yan. Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang. Wala mang ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Di ba? Kaya, with all due respect, sagutin ko lang po. Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan kinakakahiya. Kung yung aking mga kamay ngayon, in fairness ha, grabe yung kabilang, kung grabe yung paninira nila eh. ibang tao ang aking kamay, Grabe yung paninira nila kung saan yung parang tinitira ang Team Suka ng mga hindi pa nga na tawag dito. Those are alleged, di ba? Yung hindi pa nga nasampahan ng kaso. Hindi pa nga nakitaan kung may probable cause na pwede silang makulong, di ba? So, ewan ko kung sino ba ang nagsulat ng script na iyon, mga kabibig. So, yun na muna mga kabibig ang ating latest lebag-lebag for today. Grabe ang Team Suka at Team Sinusuka. Sino ba ang bobotohan nyo? So, binigyan ng sumagot lang si Senator Bato de la Rosa sa mga parinig ni BBM. Naku, si BBM parang hindi presidente, sumasali pa at siya pa talaga ang nanguna na magpaparinig, 'di ba? Ewan ko sa inyo. So, Team Suka ka ba or Team Sinusuka? Yun lang po kami. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time!